Umalis ang lalaki sa inn na nasa loob ng malalim na kabubatan upang pumunta sa bayan at bumili ng mga kailangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa daan, nakasalubong niya ang isang sasakyang na stuck sa putik, at sa tabi nito ay isang magandang babae kasama ang kanyang anak. Dahil sa kabutihan ng lalaki, agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan upang tumulong. Sa kanyang mabilis na pagkilos, agad na naiyahon ang sasakyan mula sa putik. Sa unahan ay ang daan papasok sa kabubatan, at naisip niyang baka maling daan ang tinahak ng babae. Kaya pinaalalahanan niya ito. Tumango ang babae bilang pasasalamat. Mukhang hindi na sila muling magkikita. Ngunit nang bumalik ang lalaki sa inn, nagulat siya nang makita ang babae na naroon na. Ipinahayag nito ang kanyang kagustuhang umupa ng isang silid. Agad na nakaramdam ng kakaiba si Yong-ha dahil ang kanyang inn ay karaniwang tinutuluyan lamang ng mga regular na bisita na kilala siya. Ngunit nang makita niya ang babae at ang batang kasama nito, naawa siya sa kanila. Kaya sa huli, pumayag siyang paupahin ang silid. Hindi inaasahan ni Yong-ha na ang kabutihang ginawa niya sa pagkakataong iyon ang magiging simula ng sunod-sunod na trahedya. Matapos mag-check-in, nagsimulang ilipat ng babae ang kanyang mga bagahe papasok ng silid. Napansin niya ang isang record player sa sala. Tinanong niya si Yong-ha kung maaari siyang makinig ng musika. Agad nitong pinaalala kay Yong-ha ang kanyang yumaong asawa. Dahil mahilig sa classical music ang kanyang asawa noong ito ay nabubuhay pa, marami siyang itinabing mga plaka. Bumaba silang dalawa sa basement. Pumili ang babae ng isang plaka na mukhang lumana. Tahimik silang nakinig sa napakagandang musika, na tila parehong nalunod sa kani-kanilang mga iniisip. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tanawin ng batang naglalaro sa ulan ay nagbalik ng mga lumang alaala kay Yong-ha. Kahit matagal nang nababasa sa ulan ng bata, tila wala lang ito sa babae. Nag-alala si Yong-ha na baka sipunin ang bata, kaya binigyan niya ito ng tuwalya. Kinabukasan, nagising siya at nakita ang bayad sa silid at ang susi na nakapatong sa mesa. Mukhang maaga umalis ang babae kasama ang bata. Ngunit may isang bagay na ikinagulat niya. Hindi pa siya nakaranas ng bisitang naglilinis ng sariling silid. Inisip niyang marahil ay malinis at maayos na tao ang babae. Kaya kinuha niya ang bayad at naghanda ng umalis. Sa sandaling iyon, napansin niya na nakabukas pa rin ang music player. Lumapit siya upang patayin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niyang nabalot ng dugo ang kanyang mga kamay. Balikan ang nangyari kagabi. Nakaupo ang babae habang pinapanood ang bata na kumakain ng hapunan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang hindi niya anak ang bata. Tinanong ng bata kung kailan siya susunduin ng kanyang ama. Nagalit ang babae sa tanong na yon. Pagbalik sa kasalukuyan, nabahala si Yong-ha sa dugong nasa kanyang mga kamay. Sinuri niya ang bawat sulok ng silid, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala maliban sa plato. Hanggang sa buksan niya ang pinto ng banyo, saka pa lamang sumalubong sa kanya ang matapang na amoy ng bleach. Doon niya napagtanto na may naganap na pagpatay. Upang makumpirma kung ang babae nga ang may sala, paulit-ulit niyang sinuri ang dashcam footage. At may natuklasan na siyang bagong detalye. Ngunit pinili niyang itago ito bilang lihim. Ang dahilan ay may kaugnayan sa nangyari kay Sang Joon isang buwan na ang nakalipas. Mayroon ding hotel si Sang Joon. Noong panahong iyon, may isang kakaibang lalaki ang dumating sa liblib na lugar sa kabundukan. Habang nasa daan, naubusan ng gasolina ang kanyang sasakyan at tumigil. Dahil malapit lamang ang hotel ni Sang Joon, kusa niyang nilapitan ang estranghero upang yayain itong tumuloy. Hindi nagtagal, dumating ang lalaki sa hotel. Masaya si Sang Joon na may bisita siya kahit off-season. Nagdiwang sila sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang alak. Bandang alas 9 ng umaga kinabukasan, dumating ang asawa ni Sang Joon upang palitan siya at ginising siya. Ngunit ilang sandali matapos siyang makauwi, nakarinig si Sang Joon ng balita tungkol sa isang pagpatay sa hotel. Ang biktima ay isang batang babae na pinira-piraso ang katawan. Agad na bumalik si Sang Joon sa hotel. Bukod sa mga pulis na nagkordon sa lugar, dose-dosenang mamamahayag ang nakapaligid sa entrada. Pagpasok niya sa loob, naalala ni Sang Joon ang estrangherong lalaki noong nakaraang gabi. Lumalabas na habang natutulog si Sang Joon, lihim na nagdala ang lalaki ng isang babae mula sa labas at pinatay ito. Makalipas ang ilang araw, nahuli rin ng pulisya ang lalaki. Lumabas na isa pala siyang serial killer. Mula noon, nasira ang reputasyon ng hotel ni Sang Joon at wala nang nangahas na tumuloy doon. Ang kanyang pamilya ay iniiwasan din ng mga tao. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpasya si Yong-ha na itago ang katotohanang ang babaeng bisita ang gumawa ng pagpatay upang maiwasan na masira ang kanyang guest house. Maingat niyang nilinis ang silid at sinira ang music disc. Namuhay ng payapa si Yong-ha sa loob ng isang taon. Sa panahong iyon, maraming bagong bisita ang dumating at tuluyan nang nakalimutan ni Yong-ha ang babaeng gumawa ng pagpatay. Hindi na niya maalala kahit ang mukha nito. Inisip niyang tapos na ang lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang araw ng tag-init sa sumunod na taon, may isang pulang sasakyan ang huminto sa harap ng guest house.
At ang babaeng nasa loob nito ay ang parehong babaeng bisita. Nataranta si Yongha at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit nagkunwari siyang hindi siya nito nakikilala. Tinanong ni Sun na si Yongha kung may bakanteng silid pa. Dahil wala itong reservation, humingi ng paumanhin si Yongha at sinabing puno na ang lahat ng silid. Nagkataon namang bumibisita noon ang anak na babae ni Yongha. Nang makita na may bisitang nais umupa ng silid, ibinigay ni Oh Hee-sun ang sarili niyang kwarto. Kaya nakapanatili si Sun na. Pagpasok sa silid, agad na sinuri ni Sun na ang banyo, pagkatapos ay humiga sa sofa. Bigla niyang napansin na nawawala ang record player. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang maaaring nabunyag na ang kanyang krimen. Habang naghahapunan ang lahat, kusang nagdala si Sun na ng isang bote ng alak. Layunin niyang makilala si Oh Hee-sun at gamitin ang anak ni Yongha upang makontrol siya. Pagkatapos, hiniling ni Sun na kay Yongha na magpatugtog ng musika. Ngunit magalang niya itong tinanggihan at sinabing sira na ang plaka. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Yongha ang kanyang anak. Pagbalik niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Sun na. Isang alon ng takot ang bumalot sa kanya, kaya nagkaroon siya ng bangungot ng gabing iyon. Kinabukasan, habang wala si Sun na, dali-daling pumasok si Yongha sa banyo upang tingnan kung may naganap na pagpatay. Ngunit bago pa siya makapagsiyasat ng mabuti, narinig niya ang pagbabalik ng sasakyan ni Sun na. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, nagpasya si Yongha na harapin muna siya. Gayunpaman, ang eksenang kanyang nasaksihan ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon. Sa puntong iyon, tumigil na si Sun na sa pagpapanggap at sinabi na tila napakahirap para kay Yongha na ipagpatuloy ang pagkukunwaring walang alam. Tinanong ni Yongha kung bakit siya bumalik. Sinabi ni Sun na magandang tanong iyon. Sa simula, wala talaga siyang balak na bumalik. Ngunit bigla niyang naalala si Yongha, kaya siya nagbalik. Ngunit nagkunwari pa rin si Yongha na hindi niya ito nakikilala. Habang tila iniisip niya ang babae sa lahat ng oras, hindi niya namalayan na nalason na ang kanyang pagkain. Pagkagising, balak agad ni Yongha na i-report ito sa pulisya. Ngunit pagdating niya sa istasyon ng pulis, nakita niya ang isang larawan ng kanyang pamilya sa kanyang bulsa. Lumalabas na tinarget ni Sun na ang anak ni Yongha. Upang maprotektahan ang kanyang anak, napilitan si Yongha na huwag nang mag-report sa pulis. Maagang maaga kinabukasan, pumunta si Yongha sa pinagtatrabahuhan ng kanyang anak upang tiyakin ang kalagayan nito. Doon, nakita niya si Sun na nakatayo malapit. Agad siyang tumakbo papunta rito, ngunit muntik nang mabangga ng sasakyan. Nang siya ay kumalma, nawala na si Sun na. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang tiyak na babalik ito sa guest house. Kaya naghintay siya sa labas. Makalipas ang isang oras, bumalik si Sun na may dalang maraming berdeng halaman. Kakaiba, dahil hindi man lang nito binanggit ang tungkol sa pag-report ni Yongha sa pulis. Nagtaka si Yongha kung ano ang binabalak ni Sun na. Kailangan niyang mas lalong imbestigahan ang babae. Nagsimula siya sa pagsusuri ng mga personal na gamit nito. Ngunit kahit paulit-ulit siyang naghanap, wala siyang makitang anumang bakas, hanggang sa matagpuan niya ang pink na laptop nito. Napagtanto niyang maaaring naroon ang sikreto. Kaya nang hapon na yon, palihim niya itong kinuha. Ngunit hindi niya namalayan na bahagi pala ng plano ni Sun na ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang dalhin ni Yongha ang computer sa isang shop, tumanggi ang may-ari at sinabing hindi madaling makrack ang Apple computer. Nadismaya, umalis si Yongha. Ngunit pagbalik niya sa guest house, isang nakakagulat na eksena ang kanyang nasaksihan. Pinalitan ni Sun na ang lahat ng lumang kasangkapan ayon sa kanyang sariling gusto. Malinaw na lumampas ito sa hangganan ni Yongha dahil ang mga gamit na yon ay maingat na pinili ng kanyang asawa bago ito namatay. Sa matinding galit, tumalon si Yongha sa swimming pool. Pilit niyang nilubog si Sun na sa tubig. Nang humupa ang kanyang galit, agad niya itong binitiwan sa takot. Inakala niyang patay na ito. Ngunit agad na tumayo si Sun na. Matapos ang insidenteng iyon, lalo niyang ginustong manatili sa guest house. Hiniling niya na ibalik ang kanyang computer. Sinabi rin niya kay Yongha na huwag maging padalos-dalos at direktang magtanong kung may nais malaman. Sinabi ni Yongha na gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa bata. Tinanong ni Sun na kung aling bata. Sinabi ni Yongha na ang batang dinala niya rito 1 taon na ang nakalipas. At iniwan niya ng mag-isa noong araw na yon, at naitala ng dashcam ang lahat. Tinanong ni Sun na kung may iba pa. Sinabi ni Yongha na may mga bakas din ng dugo na kanyang natuklasan habang naglilinis. Tinanong ni Sun na kung bakit hindi niya ito inireport sa pulis matapos niya itong matuklasan, at sa halip ay maingat pa niyang nilinis ang dugo at inayos ang lugar. Sa pag-uusap na ito, tuluyang napunta sa alanganin si Yongha. Sa kabilang banda, patuloy na ipinahihiwatig ni Sun na napinili ni Yongha na itago ang katotohanan 1 taon na ang nakalipas, na nangangahulugang kasabwat na rin siya. Sa katunayan, may iba pang layunin si Sun na sa usapang ito. Ang pilitin si Yongha na ibenta sa kanya ang guest house. Ang guest house ay parang buhay ni Yongha, kaya hindi siya papayag. Tinitigan niya si Sun na nang may galit, saka tumayo at umalis. Ngunit hindi alam ni Sun na naitala ang buong pag-uusap. Kinabukasan, nagmadaling umalis si Yongha mula sa guest house dala ang ebidensya.
Hindi sinasadyang nasaksihan ni Son na ang eksenang iyon at agad siyang naghinala. Kaya mainat niyang sinuri ang silid at natuklasan ang maliit na kahon na naglalaman ng recording device. Samantala, nakarating na si Yong-ha sa istasyon ng pulis. Habang naghahanap siya ng parking, biglang binangga siya ni Son na gamit ang kanyang sasakyan. Dinala si Yong-ha sa ospital upang gamutin. Agad namang nagpunta si Son na roon upang hanapin siya. Makalipas ang ilang araw, na-discharge si Yong-ha at bumalik sa guest house. Sa panahong iyon, nasira na ni Son na ang ebidensya. Sinabi ni Yong-ha kay Son na hindi niya ilalantad ang ginawa nitong pagpatay. Ang nais lamang niya ay umalis ito. Ngunit tinanong lamang siya ni Son na kung bakit hindi na lang sila mamuhay ng payapa ng magkasama. Pagkatapos, pinaalalahanan niya si Yong-ha na tumingin sa paligid at suriin kung ang lahat ay naayon sa kanyang artistic style. Doon naunawaan ni Yong-ha na balak ni Son na naagawin ang guest house. Pagkatapos nito, pansamantalang umalis si Yong-ha upang maghanda sa kanyang gagawing hakbang laban kay Son na. Lumipas ang mga araw at hindi siya makontak ni Son na. Naging nakakabagot ang kanyang buhay. Sa oras na yon, dumating ang isang pamilya sa guest house. Ang lalaking ito ay taon-taong dinadala ang kanyang pamilya roon para sa kanilang bakasyon, kaya pamilyar siya kay Yong-ha. Ngunit nang si Son na lamang ang kanyang makita, naghinala siya. Dumating ang pulis at ipinakita ng lalaki ang kanyang reservation receipt upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Nang si Son na naman ang tiningnan, dahil wala siyang maipakitang reservation, pinapunta siya sa convenience store sa tabi ng sala. Lumipas ang 2 araw sa ganoong sitwasyon at biglang nakatanggap ng tawag ang bisita mula kay Yong-ha. Nang makita ito, agad na tumakbo si Son na at inagaw ang telepono. Ngunit nang marinig ni Yong-ha ang boses ni Son na, agad niyang ibinaba ang tawag. Kinagabihan, habang nagpinta si Son na, biglang pumasok ang isang high school na babae upang kunin ang kanyang toothbrush. Tinawag ng dalaga si Son na parang isa na itong nasa gitnang edad. Nagalit si Son na at tinanong kung ano ang itinawag sa kanya. Matalim na sumagot ang dalaga na hindi rin naman angkop na tawagin siyang ate. Matapos ang mainit na pagtatalo, pinaalis ni Son na ang dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, bumalik ang dalaga kasama ang kanyang mga kaibigan upang gumanti. Hinamon pa nila si Son na nahabulin sila. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono mula sa loob ng silid. Lumalabas na bahagi pala ito ng plano ni Yong-ha upang paalisin si Son na. Tinanong ni Son na kung nasaan siya. Hindi direktang sumagot si Yong-ha. Sa halip, tinanong niya kung iniisip ng lahat na kakaiba si Son na. Sinabihan ni Son na si Yong-ha na agad bumalik. Ngunit sinabi ni Yong-ha na may darating pang mga bisita sa guest house. Dahil dito, nagbanta si Son na nasasaktan ang anak ni Yong-ha. Sa huli, napilitan si Yong-ha na bumalik dahil ayaw ibigay ni Son na ang susi at pinipigilan niya ang pagpasok ng mga bisita. Pagbalik ni Yong-ha, ginamit niya ang ekstrang susi upang buksan ang pinto para sa mga bisita. Binalaan din niya ang mga ito na huwag papasukin si Son na sa loob at kung ipipilit nitong manatili, agad silang tumawag ng pulis. Ngunit habang bubuksan na ni Yong-ha ang pinto, lumabas mula sa loob si Officer Kim. Lumalabas na noong nakaraang gabi, ginamit ni Son na ang kanyang kagandahan upang akitin si Officer Kim. Nagsinungaling din siya at sinabing hinaharas siya ni Yong-ha. Sinabi ng opisyal na siya ang nag-book ng silid at kaibigan niya si Son na. Tinanong niya kung bakit pinahihirapan ng lahat ang babae. Idinagdag pa niya na alam niya ang tungkol sa umano'y panghaharas ni Yong-ha sa mga nakaraang araw at dahil nawalan ito ng asawa at nag-iisa, dapat itong mag-ingat. Binalaan ni Officer Kim si Yong-ha na huwag na itong ipagpatuloy kung ayaw niyang mapahamak. Pagkatapos, tinanong ni Yong-ha si Son na kung siya ba ang nag-report sa pulis. Sinabi ni Son na nakusa lamang siyang tinulungan ni Officer Kim. Sa loob lamang ng ilang araw ng pagkakakilala, nabighani ni Son na si Officer Kim. Inakala pa ng opisyal na nahuhulog na ito sa kanya. Upang protektahan si Son na mula sa umano'y panghaharas ni Yong-ha, ilang gabi siyang nanatili sa guest house at hindi umuwi. Lubhang naiinis dito si Son na. Kaya pumunta siya sa silid ni Yong-ha upang magreklamo at palihim na nais ipahiwatig na alisin nito si Officer Kim. Ngunit sinabi ni Yong-ha na si Officer Kim ang tunay na bisita, hindi si Son na. Pagkatapos, iminungkahi ni Son na nahatiin ang silid ni Yong-ha sa dalawa. Doon siya matutulog sa isang bahagi at si Yong-ha naman sa kabila. Agad itong tinawag ni Yong-ha na baliw. Sumagot si Son na at sinabing huwag siyang tawaging ganoon dahil iyon ang salitang pinakakinasusuklaman niya. Hinawakan niya ang kamay ni Yong-ha at marahang tinanong kung nais nitong malaman ang nangyari sa bata at kung handa ba itong matakot hanggang hindi na makapanatili roon. Kung papayag siya, ikukwento niya ang nangyari sa bata. Ngunit matapos niya itong marinig, hindi na makakapanatili si Yong-ha. Sinabi rin ni Son na natanggapin na niya ang katotohanan. Ang lugar na iyon ay sa kanya na. Pinayagan lamang niyang manatili si Yong-ha doon dahil sa awa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Yong-ha ang balikat ni Son na at marahas itong itinulak sa kama. Ngunit sa kasamaang palad, paglabas niya ng silid, nakasalubong niya si Officer Kim. Patuloy na nagkunwari si Son na bilang biktima. Sinubukan ni Officer Kim na lumabas upang arestuhin si Yong-ha.
Ngunit pinigilan siya ni Sun Na at nagsimulang makipaglandian. Ang unang naging reaksyon ni Yong Ha nang makita ito ay ang umalis agad. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, lalo pang naggitngit sa galit si Yong Ha. Ang motel ay malinaw na pag-aari niya, ngunit ngayon ay sinakop ito ng isang baliw na babae. Hindi pa doon natatapos, nakikita pa niyang malapit na nakikipaglandian ang babae sa isang binata sa loob ng kanyang silid. Kaya biglang inikot ni Yong Ha ang kanyang sasakyan at bumalik sa motel. Malakas niyang hinampas si Officer Kim gamit ang baton at pinaghiwalay ang dalawa. Malakas na inutusan ni Yong Ha na umalis sila. Kahit pa nagbayad si Officer Kim sa silid, iyon ay pribadong kwarto ni Yong Ha. Hindi niya matatanggap na ginagawa nila ang ganoong bagay sa kanyang kama. Ngunit sa harap ng isang batang lalaki na malakas, mabilis na napigilan si Yong Ha. Matapos ang insidenteng iyon, nagtungo ang tatlo sa istasyon ng pulis. Ayaw ni Officer Kim na palakihin pa ang issue, kaya pumayag siya sa pagkakasundo. Pagkalabas pa lamang ng istasyon ng pulis, bumalik agad si Officer Kim sa motel upang hanapin si Yong Ha. Ngunit wala na si Sun Na. Habang paalis na sana si Officer Kim, napansin niya ang isang kahina-hinalang backpack sa lalagyan ng sapatos. Binuksan niya ito at kinilabutan siya. Sa loob nito ay mga ebidensya ng mga krimen ni Sun Na. Nang malaman ang katotohanan, agad na tumakbo si Officer Kim papunta sa istasyon ng pulis sa gitna ng ulan. Ngunit sa daan, nakasalubong niya si Sun Na. Kinabukasan, kumilos si Sun Na parang walang nangyari. Dumalo siya sa isang art exhibition na inorganisa ng kanyang ama. Inakala niyang ang kanyang painting ang ipapakita, ngunit sa halip ay gawa ng ibang tao ang nakadisplay. Sa matinding galit, sinaktan ni Sun Na ang assistant. Kasabay nito, tumawag ang kanyang ama. Hindi nito pinahalagahan ang kanyang gawa at iniutos na ang mas mahusay na painting ng ibang artista ang isabit. Ngunit sa huli, napilitan ni Sun Na ang staff na ilagay ang kanyang painting. Matapos ang lahat, balak niyang umuwi at magpahinga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating agad ang kanyang dating asawa na kakalaya lamang mula sa kulungan. Sinabi ni Sun Na kahit sa pagpipinta, iniisip pa rin niya ang anak nitong namatay. Nang marinig ito, galit siyang tinawag ng kanyang dating asawa na baliw at tinanong kung bakit siya napakalupit. Sinabi ni Sun Na minsan ay tinanong siya ng bata kung siya ba ang ina nito, dahil hindi nito sinabi na iniwan na ito ng tunay na ina mula ng ipanganak. Napilitan siyang magkunwaring mahal niya ang bata para sa kanya. Alam niyang naghahanap lamang ito ng kapalit na ina para sa bata. Naisip niya kung pakakasalan ba siya ng lalaki kung wala ang bata, at ang tanging paraan para malaman ang sagot ay ang patayin ito. Nang magising si Sun Na, natagpuan niya ang sarili sa ospital. Ngunit mas mahalaga para sa kanya ang makita na kinikilala ng mga mamimili ang kanyang mga obra. Ngunit pagdating niya sa exhibition, nadiskubre niyang itinapon na parang basura ang kanyang mga painting. Agad siyang nagpunta upang harapin ang kanyang ama. Sinabi niya nakakalaya lamang ng kanyang dating asawa at tinanong kung bakit hindi ito ipinadala sa ibang bansa. Malamig na sumagot ang kanyang ama na kung may dapat umalis ng bansa, iyon ay siya. Matapos magdulot ng gulo sa exhibition, bumalik si Sun Na sa guest house. Hinintay niya si Yong Ha dahil nangako itong ibebenta sa kanya ang guest house. Ngunit hindi dumating si Yong Ha. Sa halip, ang kanyang matalik na kaibigan ang dumating. Hindi nito alam na magiging susunod na biktima siya ni Sun Na. Ginamit ni Sun Na ang telepono nito upang magpadala ng mensahe kay Lee Tae-son. Bumalik ang dalaga sa guest house at malakas na tumawag, ngunit walang sumagot. Habang paalis na sana siya, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa likod bahay. Kaya nagtungo siya roon upang mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sun Na. Agad siyang nakilala ni Lee Tae-son. Pumasok silang dalawa sa loob at naupo upang mag-usap. Sinabi ni Sun na ilang araw na niyang hindi makontak ang ama ni Lee Tae-son at umaasa siyang matutulungan siya nito. Ngunit hindi rin makontak ni Lee Tae-son ang kanyang ama. Dahil dito, lalo pang nainis si Sun Na at nagreklamo na kahit tawag ng anak ay hindi sinasagot ni Yong Ha at iniisip pa kung nalunod na ba ito kung saan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lee Tae-son ang tunay na pagkatao ni Sun Na. Tumigil na si Sun Na sa pagpapanggap at ibinunyag ang detalye ng kanyang relasyon sa ama ni Lee Tae-son. Ikinuwento niya ng detalyado kung paano niya pinatay ang ama-amahan ng kanyang asawa at kung paano lihim na nilinis ng ama ni Lee Tae-son ang pinangyarihan. Ngunit naniniwala si Lee Tae-son na walang dahilan ang kanyang ama para gawin yon. Sinabi ni Sun na ginawa iyon upang protektahan ang reputasyon ng guest house ng pamilya ni Lee Tae-son. Ang hindi inaasahan ni Lee Tae-son ay nilagyan ni Sun Na ng gamot ang kanyang inumin. Bago pa tuluyang umepekto ang pampamanhid, dali-dali siyang tumakas. Hinabol siya ni Sun Na habang may hawak na kutsilyo. Ngunit pagdating sa pinto, naitulak siya ni Lee Tae-son pabagsak. Tumakbo si Lee Tae-son upang iligtas ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ngunit naabutan siya ni Sun Na. Kahit matapang na lumaban si Lee Tae-son sa simula, nang magsimulang umepekto ang gamot, unti-unti siyang nanghina hanggang sa bumagsak sa harap ni Sun Na. Pagkatapos, ipinasok ni Sun Na si Lee Tae-son sa isang maleta at kinaladkad ito palayo. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lee Tae-son.
Si Yong-ha ang nasa kabilang linya. Tinanong ni Son na kung kailan balak bumalik ni Yong-ha sa guest house. Agad na naisip ni Yong-ha na nasa panganib ang kanyang anak. Bumalik siya sa guest house dala ang kanyang hunting rifle. Sa oras na yon, nakaupo si Son na sa tabi ng swimming pool habang umiinom ng alak, na tila hinihintay ang pagdating ni Yong-ha. Walang gaanong sinabi si Yong-ha at agad niyang itinutok ang baril kay Son na. Ngunit sinabi ni Son na kung nais niyang makita ng buhay ang kanyang anak, kailangan niyang ibenta sa kanya ang guest house. Pagkatapos nito, kung ano-ano pa ang sinabi niya, nagpaputok si Yong-ha bilang babala. Ngunit hindi natakot si Son na. Sa halip, lalo pa siyang naging excited. Binigyan niya si Yong-ha ng 30 minuto upang iligtas ang kanyang kaibigan sa basement. Sinunod ni Yong-ha ang utos at bumaba, at doon na niya natagpuan ang kanyang kaibigan na sugatan. Ngunit sa katotohanan, ginagamit lamang ni Son na ang oras na yon upang makatakas mula sa motel. Mabuti na lamang at agad itong napagtanto ni Yong-ha. Kaagad niyang hinabol si Son na gamit ang kanyang sasakyan. Dahil hindi na siya makatakbo pa, napilitan si Son na bumalik sa motel. Ngunit sa puntong iyon, sukdulan na ang galit ni Yong-ha. Para na siyang mas baliw kaysa sa kanya. Sinabi ni Yong-ha na may isang bagay siyang natutunan sa mga nakaraang araw. Ang pagpapaliban, pag-iwas, at pagtatago ng katotohanan ay hahantong lamang sa mas malalang kapahamakan. Upang hindi na ito maulit, tatapusin na niya ang lahat sa araw na yon. Habang naghahanda si Yong-ha na kumilos, ipinakita ni Son na ang kanyang passport at sinabing aalis na siya ng bansa. Matatagpuan niya ang kanyang anak ng ligtas at ang kanyang kaibigan, bagaman sugatan, ay gagaling din mula ngayon, maaari nang mamuhay si Yong-ha ng payapa na parang walang nangyari. Ngunit kung mali ang magiging desisyon ni Yong-ha, lalaban si Son na hanggang sa huli. Gagawin pa niyang impyerno ang guest house. Habang nag-aalinlangan pa si Yong-ha, biglang tumunog ang tawag mula sa istasyon ng pulis. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yong-ha kay Son na ginagamot na sa ospital ang kanyang kaibigan at paparating na ang mga pulis. Ngayon, wala na sa kanya ang desisyon kundi nasa kay Son na. Kapag dinala siya nito sa kanyang anak, makakalimutan ang lahat ng nangyari. Upang makuha ang tiwala ni Son na, ibinaba ni Yong-ha ang tawag ng hepe ng pulis. Pagkatapos, dinala siya ni Son na sa tabing ilog. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, walang laman ang maleta at maraming pulis ang biglang lumitaw sa likuran nila. Lumalabas na ito ay plano ni Yong-ha at ng hepe ng pulis. Ilang oras lamang ang nakalipas, matapos malubhang masaktan ni Son na ang dalawang lalaki, nagpunta siya sa supermarket. Habang bumibili siya ng tape at disinfectant, nakita siya ng hepe ng pulis. Dagdag pa rito, ang pagkakatuklas sa bangkay ni Officer Kim at ang paghuhugas ni Son na ng damit na may dugo matapos ang laban nila ng kanyang dating asawa ay malinaw na indikasyon na may masamang balak ang babae. Kaya nakipagkita ang hepe ng pulis kay Yong-ha at iminungkahi ang pagtutulungan upang mahuli si Son na sa gabing iyon. Sa motel, ang tungkulin ni Yong-ha ay patagalin ang oras upang mahanap ng mga pulis ang kanyang anak. Ngunit kahit naaresto na si Son na, hindi pa doon natapos ang lahat. Sa panahon ng investigasyon, nanatiling tahimik si Son na. Bukod pa rito, makapangyarihan ang kanyang ama. Kumuha ito ng pinakamahusay na abogado para sa kanyang anak. Sa loob lamang ng 3 araw, nakalaya si Son na sa piyansa. Pagkatapos, bumalik siya sa guest house. Dahil naroon pa ang kanyang passport, balak niyang kunin ito at umalis ng bansa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarang siya ng kanyang dating asawa. Hindi niya alam na ipinadala ito ng kanyang ama upang patayin siya. Tinawagan ni Son na ang kanyang ama, ngunit matagal itong hindi sumagot. Nais niyang malaman kung siya nga ba ang nag-utos na ipapatay siya. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang ama. Sa sandaling papatayin na siya ng kanyang dating asawa, biglang dumating si Yong-ha. Nang mapagtanto niyang hindi na siya makakatakas, nagpasya si Son na naisama si Yong-ha sa kanyang kamatayan. Sinabi niya sa kanyang dating asawa na may kinalaman din si Yong-ha sa pagkamatay ng kanyang anak dahil tinulungan siya nitong itago ang kanyang krimen. Tapat na inamin ni Yong-ha na namatay na ang bata sa kanyang bahay. Ngunit pinili niyang itago ang katotohanan. Sa puntong iyon, tuluyan nang nabaliw ang dating asawa. Pinaputukan niya si Yong-ha at pinaputukan din si Son na. Kahit nasa harap na ng kamatayan, patuloy pa ring ininsulto ni Son na ang kanyang dating asawa. Sinabi niyang kahit mamatay siya, hahanapin niya ang anak nito at paulit-ulit itong papatayin. Sa sandaling hihilahin na ng lalaki ang gatilyo, biglang dumating ang hepe ng pulis at nakialam. Itinutok ng lalaki ang baril sa opisyal. Upang maiwasan ang mas malaking pinsala, napilitan ang hepe na ibaba ang kanyang sandata. Sinamantala ito ng lalaki at muling itinutok ang baril kay Yong-ha. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang sumugod si Son na. Nabaril ang hepe ng pulis. Pinulot ni Son na ang baril mula sa sahig at sinubukang gumanti. Sa kabutihang palad, nagkaaberya ang bala. Ipinagpatuloy ng dating asawa ang paghabol kay Son na. Sa labas, nadapa si Son na. Nagpaputok ang lalaki at tuluyang nahulog si Son na sa swimming pool. Doon nagtapos ang buhay ng baliw na babaeng iyon. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli.
Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.